Hi, Goddess of Love here again. Kamusta kayo dyan, mga goddess ko? So, anong meron sa inyo, mga goddess, no? So, tignan natin anong sitwasyon meron sa inyo right now, no? Na pwede nating i-discuss, no? So, tignan natin anong sitwasyon meron ang ating mga goddess right now, no? Ang ating collective. So, wala tayong zodiac sign here, no? So, all signs to. So, collective reading, no? Tingnan natin anong sitwasyon meron kayo right now, mga collectives, no? So, let's see anong sitwasyon meron ang ating mga collectives, no? Universe, Holy Spirit, please. Anong sitwasyon meron ang ating mga collectives right now, no? Ano kayang meron? Anong sitwasyon right now ng ating mga collectives, no? Tignan natin. Anong sitwasyon nyo ngayon, collectives? Sitwasyon ng ating mga collectives, universe, Holy Spirit, please. Anong sitwasyon? So, dalawa agad ang lumabas. So, tignan natin yan. Ano yan? You have this daughter, stubborn, not helping, selfish, no? And, what is this? Left out of cold, ghosting, backstabbing, no? So, for some of you, ganito pala ang mga sitwasyon ng ating mga collectives right now, no? So, for some of you, kung meron kayong medyo may struggle kayo with your kids, no? For some of you, collective, no? With this daughter, no? Meron kayo, daughter or son, no? For some of you, meron kayong anak na matitigas ang ulo, hindi tumutulong sa bahay, no? For some of you, at napaka-selfish, no? Hindi, yun nga, kumaga, kasi alam niyo na, iba na kasi mga kabataan right now, no? So, maybe for some of you, collective, ay sobrang na-stress na kayo, no? Maybe, the same na experience ko rin yan, no? Until now, na-experience ko tong ganito, no? Matigas ang ulo, mas matapang pa sa magulang, no? For some of you, no? Hindi ko alam bakit nga nagiging ganito na, nagiging toxic na rin ang ating mga anak, no? Atong mga generation right now, no? Kasi maybe I think dahil sa social media to no? Iba yung iba na yung mga paniniwala ng ating mga kabataan right now. So, sino man nakaka-experience nito, katulad ko, nakaka-experience ako until right now, no? Until this very moment, no? I have also this daughter na matigas ang ulo. Sumasagot at sinisigawan ako at kung ano-ano rin sinasabi sa akin, no? Pinagpapasensyahan ko na lang. Masakit na marinig mo to sa mga anak mo, right? Na kung ano-ano sasabihin sa'yo, no? Collective, no? But then, parang wala ka na rin magawa, no? Parang, kaya nga minsan, hindi mo na rin sila masita, Kasi alam mo, mas matapang pa sila sa'yo, no? Something like that, no? So, parang tayong mga magulang, nag-iisip tayo, bakit ganun, no? Bakit ganito na sila? Something like that, no? So, for me, ang nakikita ko, just like my experience, no? What I'm experiencing right now, no? Kasi nasa ganitong stage din ako, like you, collective, no? For some of you, I think they are lacking some guidance talaga. Hindi nila alam yung magandang pag-uugali, something like that, no? So, I don't know kung siguro kasi nga dahil halos lahat tayo may mga cellphones na rin, right, no? So, kahit nasa bahay tayo lahat, minsan di na rin tayo nag-uusap-usap kasi nga lagi tayong naka-cellphone, no? Lahat tayo may cellphone, something like that, no? So, lack of communication, no, with the family. And also, I think sa school rin, no, maybe, but I'm sure, no, sa school din, dahil iba na yung school ngayon, hindi na yung katulad dati na may mga talagang tinuturuan ng mga magagandang asal. Kahit na yes, dapat yun, nasa bahay, kung maganda talaga ang inaasal ng but then kasi iba na iba yung environment ngayon,
compare sa dati, no? Compare dun sa generation natin, kung some of you, no? So, kasi nga, iba yung generation ngayon, lalo na, excuse me, social media, maraming mga ano diyan, kumbaga parang mga nakaka-influence 'no, yung mga napapanood nila. Kasi katulad ngayon mga nagvo-vlog, kahit ano na lang ivo-vlog, 'di ba? Para lang kahit ano na lang iko-content, kahit hindi maganda. So, napapanood yun ng mga generation ngayon, mga bata ngayon 'no. So, and most of them ginagaya rin yun 'no. So, may content rin silang mga gano'n na na ang totoo ay wala namang kuwenta 'no. Na para sa kanila maganda yun. So, nagkakaroon ng maling maling pag-uugali, maling paniniwala, eh, dahil sa social media. Maraming mga kabataan, kahit hindi kabataan, eh, kahit matatanda na, eh, na nakatutok sa social media, eh. Nagiging toxic ang pag-iisip, eh, right? Bakit? Kasi nga kung ano-ano na lang nakalagay sa social media na dati limited kasi, eh, 'di ba? Ang libangan natin before is TV lang, eh, right? Or computer. Hindi naman tayo madalas lagi nasa computer, but then kasi ang cellphone anytime, anywhere, 'di ba? So, lahat ng katoxican nasa cellphone, eh. So, but then 'di na natin maiiwasan, right? Kahit bata may cellphone na, eh. Hindi na natin maiwasan dahil naumpisahan na, eh. Tapos ito pang school, sasabihin pa minsan madalas wala pa silang klase, online class pa. So, anong nangyayari? Nakatutok pa rin sa gadget ang mga bata, right? So, hindi mo na maaalis ang gadget kasi matigas na talaga ang ulo ng mga bata, galit pa yan sa'yo, right? So, parang for me, ang mas nagiging dahilan talaga is the social media, yung ano niyan, yung impact niyan, hindi lang sa kabataan, kahit sa matanda yan, maraming nangyayaring hindi maganda dahil sa social media. Even families, relationship nasisira dahil sa social media, 'di ba? Kasi easy access ka eh, sa lahat, cheating, betrayal, third parties. Marami diyan lalo na mga dating apps, 'di ba? Ilang relationship na ang nasira because of social media, because of dating apps, because of ano, videos na mga mga bastos, something like that, 'di ba? Mga babaeng sorry pero mga babaeng naghuhubad-hubad, nagse-sexy-sexy. It's their right, no? Gusto nila yan, ginagawa nila yan. Pero bakit nila ginagawa yan? Because of the money, right? So kahit ano na lang, kahit ano ilalabas nila para lang sa pera, sa content, but then hindi nila naiisip na nakakasira na sila ng mga family, something like that, right? 'Di ba? Lahat easy access na with the social media, eh. So, hindi lang kabataan yung nasisira ng social media, eh. Lahat ng aspeto ng tao, eh, nasisira, eh. Family, friendship, lahat yan, eh. Education, 'di ba? Education nga lang, eh, nag-rely na most of the teachers, sorry sa mga teacher, but then based on my opinion lang, my own opinion and own experience with my kids, laging walang pasok. I have kids na with special needs, but then anong ginagawa ng teacher? Laging walang pasok. Ire-rely mo sa sasabihin, wala naman yang level, wala silang grade level, whatever it is, right? No? And for some teachers out there, no, sorry sa inyo mga teachers, no, pero I think parang sa inyo puro na lang kayo umaasa, module online, right? Hindi na kayo nagtuturo for some of you kung sino maghalit man kayo sa akin, I don't care kasi na-experience ko to. Talagang reality, it's happening right now, no? For some of you mga teachers diyan, no? Mas gusto nyo laging online ang mga estudyante, no? Mas gusto nyo laging walang pasok. Bakit? Sinong magtuturo sa estudyante? Magulang. Bakit pa may school? So, wag na lang mag-aral kung ayaw nyo rin palang magturo face to face, right?
Yes, nandun na tayo sa mainit ang panahon. Hindi naman alam naman natin sa Pilipinas is mainit ang panahon, 'di ba? But then, isipin niyo na lang 'no, so yeah, nakakaawa talaga ang estudyante. Yun nga, puwede namang i-adjust 'no. So for some of the schools, ah, mas natutuwa naman ako dahil ina-adjust nila ang klase 'no. But then there are still teachers around there 'no, mga teachers diyan na sorry po, mga mama, but then wala po kayong pakialam sa mga estudyante niyo 'no. Hinahayaan niyo lang sila, puro module, module 'no. Ano pong natututunan ng estudyante niyo? Nakatutok na lang po lagi sa gadget ang mga estudyante. So, ito pa nga yung number one bakit ang mga estudyante ngayon laging naka-cellphone? Tinanggal pa yung libro, something like that, 'di ba? Kasi ako nung nag-aaral ako, 'di ba, may libro tayo, 'di ba? Kahit ang bigat-bigat na ng mga libro, ilan ang libro dati? 11, 12, no? Something like that na ang kakapal pa, right? No? Mga libro natin, no? Mga magulang before, no? Nag-aaral tayo, right? Kahit mabigat yan, dala-dala natin araw-araw yan, di ba? Tapos, kasi nalilibang, kumbaga, meron tayong binabasa nandodoon meron tayong binabasa kahit nasa bahay tayo, nagbabasa tayo, may mga assignments tayo, nagbabasa tayo para sa assignments natin. Pero ngayon, nire-rely na lang most of the teachers out there sa mga schools, no? Ire-rely, yung estudyante bibigyan lang ng topic or something na yung estudyante ang magse-search sa online, no? Tapos, yung estudyante na lahat ang mag-aano. Ano pa tinuro ng teacher? For some of teachers lang, hindi ko po nila lahat. Based on my experience lang. 'Di ba? And kung may magtatanong diyan, I can point out kung sinong teacher yun. Sorry, but then medyo nakaka-disappoint lang kasi for us na parents, no, na siyempre, kumbaga, kaya nga tayo gusto natin mag-aaral ang mga anak natin Mas gusto natin face-to-face kasi for us, mas maganda yung face-to-face na tuturo ang teacher, di ba? Kasi ang pangit ng module, ang pangit ng online. Honestly, di ba? Sino ang nagtuturo? Magulang paano kung may ginagawa yung magulang, di ba? Hindi nila maturuan ng maayos yung anak nila. Di ba? Something like that, no? So, kaya, lalo na simula nung nag-pandemic, 'di ba, nagkaroon ng module-module, then nag-start ang mga online classes na akala natin magandang magiging result. Hindi Parang mas ngayon, parang walang, for me, I don't know sa mga anak niyo, for some of you, I don't know kung may nakakaranas ng ganito sa mga anak niyo. Walang natututunan. Ito nga lang po meron akong pamangkin na hindi naman nag-aaral siya sa isang public school, ang aking pamangkin Tapos, ang grade niya, pinakita niya sa akin ang card niya, ang grade niya sa I think ano bang tawag doon kasi iba ang tawag nila sa yung sa manners, parang GMRC, no? Something like that, no? Yung sa good manners and right conduct, no? So, ang baba ng grades nung pamangkin ko doon sa subject na yon. So, tinanong ko nga siya, sabi ko, ano ba yan, tinuturo ba sa inyo yan? Na ito, may tinuturo ba sa inyo regarding sa good manners and right conduct? Sabi naman ng pamangkin ko, wala. So, naisip ko, bakit it doesn't matter kung anong grade ilagay ng teacher Pero nakakapaglagay siya ng grade doon nang hindi niya tinuturo yung subject na yon. Something like that, 'di ba? Kayong mga parents, lalo na mostly sorry po sa mga public schools. Karamihan diyan may mga subjects diyan like yung sa good manners, pero hindi naman tinuturo nila yan sa school. Hindi nila tinuturuan yung mga estudyante, but then makikita mo nasa card merong subject na nandoon. So anong ibig sabihin nun?
Bakit mo lalagyan ng grade yung subject na yon nang hindi naman yun tinuturo sa school? 'Di ba? Parang ang nangyayari naglolokohan lang. Kumbaga parang magbibigay ka ng subject nang hindi mo naman tinuturo sa estudyante at bibigyan mo pa ng mababang grade, 'di ba? Sana kayo kumbaga kayo na-observe niyo ba 'yun, may mga subjects na alam niyo naman wala naman dun, hindi naman tinuturo ng mga teachers nila sa school, 'di ba? Example na lang yung sa good manners na 'yan, something like that. Bakit ilalagay yan sa card nung hindi naman yan tinuturo sa school? Kasi tinanong ko yung pamangkin ko na nag-aaral dito sa public. Wala naman silang tinuturo doon na ganun about sa ugali, good manners, but then nakalagay yan sa card, no? At may grade pa talaga. Pero hindi naman tinuturo, 'di ba? So anong ibig sabihin nun? 'Di ba? Kumbaga parang ano yan sa mga teachers out there, no? Kung sino man teacher diyan, no? Bakit po kayo naglalagay ng subjects at lalagyan niyo ng grade pero hindi naman niyo tinuturo sa estudyante? 'Di ba po? Sa totoo lang po, yung klase ng pagtuturo po ngayon ng mga ng talagang yung educational right now is for me based on my experience, no, so I don't know sa iba, ito lang naman po ay opinion ko lang, no, for me lang is bumaba ang quality talaga ng education dito sa atin. I don't know, siguro depende na lang talaga sa estudyante kung gustong mag-aral, eh. Sana ibalik yung libro, 'di ba? Ibalik yung libro kasi mas maganda yung may binabasa actual yung mga estudyante, hindi magse-search sa I mean sa social media, I mean sa Google man or whatever website, 'di ba? Kasi gumagamit pa rin ng gadget 'yan, eh. So hindi na talaga matatanggal yung gadget, but then kung may libro pa rin sana tayo, at least kahit ilang oras, ilang minuto, naghahawak ng libro yung mga estudyante natin, 'di ba? Ang ganda kaya kumbaga sana ibalik yung libro, dun nag-aaral, 'di ba? Hindi via online na karamihan ba 'di ba magse-search, eh, kung hindi naman na pag-aaral ang ise-search niyan. Dun nagiging iba ang ugali talaga ng mga bata kasi lalo na yung sinasabi ko po na good manners and right conduct na nakalagay pa sa card but then hindi naman tinuturo, 'di ba? So eto, kumbaga may kinalaman din 'to sa pag-uugali ng mga anak natin, eh. Naiimpluwensyahan sila ng environment, right? Lalo na sa school, hindi naman kasi tinuturo, eh. Wala naman silang tinuturo na kagandahan o pag-uugali, even yung mga pagtatanim nga, eh. Pagtatanim, paglilinis ng kwarto, I mean paglilinis ng classroom, 'di ba? Paglilinis ng ano, wala na yung mga ganyan-ganyan. Siguro sa iba meron pa rin, 'di ba? But then hindi yung parang gagawin mo, hindi kasi katulad dati na yung parang standard ba na parang kailangan ito yung sa estudyante, kailangan maglinis ka dito. Parang task ba talaga yun na parang mararamdaman ng estudyante na part yun ng pag-aaral nila, eh, 'di ba? Yung ganong mga gawaing bahay, 'di ba? Part yun para sa growth nila. Pero hindi yun natuturo na sa ngayon, 'di ba? Something like that, no? So, nawala talaga yung quality ng school ngayon, no? So, ayun lang naman yung nakikita ko. Kaya minsan talaga ang mga kabataan ngayon hindi na natin din nakokontrol because sa environment nila. And kahit na sabihin natin na ano, kahit din naman tayong matatanda, 'di ba? Lagi na rin tayong naka-cellphone, aminin natin, 'di ba? Kaya mas lalong wala rin tayong time para turuan yung mga anak natin. And may kasalanan din tayo doon, aminin rin natin, 'di ba? Mga
parents out there, no, na nanonood din dito, no. So lahat tayo may pagkukulang din talaga sa mga anak natin, no. Lahat tayo ay may pagkukulang niya, no. Kung ano yung nagiging ugali talaga ng bata is because sa way ng pagpapalaki rin natin, no, napapabayaan din natin sila. And also, nakakadagdag ang environment, no. So, sana kung sino nakakaranas ng ganito sa mga anak nila, no, so mag-pray lang tayo palagi, no. So, sana magbago sila ng pag-uugali nila kasi alam mo kapag lagi lang din natin silang papatulan, mas lalo ring magulo, 'di ba? Parang masasaktan lang tayong mga magulang because nilalabanan ka ng anak mo, 'di ba? Ikaw na lang din tayong magulang na lang yung tatahimik kasi mas matapang pa sila sa atin, right? So, yeah, kumbaga parang right now, I think is mahirap i-resolve yung ganitong case, no, ng mga bata na sobrang antitigas ng ulo, na matapang pa sa magulang. Even nagsasalita pa ng kung ano-anong masasakit, no, sa magulang, no. So, hindi ko alam kung parang no, so parang kailangan na lang siguro ipagdasal na lang natin sila, no, mga parents, no. So, and wag kumbaga, yun nga na pagdasal na lang natin sila maybe, dahil nga nakukulangan na rin tayo ng oras para sa mga anak natin, no. That's why, no. And then also yun nga, no, dahil din siguro karamihan din lalo na mga teenager, mga nasa teenage, no, I don't know kung nagsisimba ba sila, no, something like that, no, for some of you. Nawala kasi yung gano'n, yung tradition na halimbawa, kahit sana every Sunday kayo, buong family magsisimba, right, no? Parang right now, hindi na siya gano'n. Hindi na siya gano'n kumbaga minsan nga nakikita ko 'pag halimbawa sa simbahan, even ako, hindi na rin kami nagsisimba, but yun nga, 'di ba, parang ngayon mas lalong nawawala yung loob natin, 'di ba? Most of us o ay siguro kung may mga kilala kayo, siyempre hindi naman na aaminin natin na tayo rin ay gano'n, 'no, 'di ba? But then, based on my observation lang, 'no, mostly na mga tao is nawawalan na ng connection with God. Something like that, no? Bata man, whatever ages, no? So, kumbaga, yun nga, that's why iba na talaga yung pag-uugali kasi wala silang kinatatakutan, 'di ba? But then kapagka you are connected with God kasi may takot ka, may fear ka na gumawa ng mali, gumawa ng masama, magsabi ng masama, magsabi ng mali, manira ng tao, 'di ba? May fear ka, but then kung wala kang pinaniniwalaan, 'di ba? Hindi mo ina-acknowledge si God sa buhay mo, wala kang kinakatakutan, no? So, anong mangyayari nun? Nagko-cause ka ng problema sa mga tao sa paligid mo kasi lahat ng gusto mong gawin, lahat ng gusto mong sabihin masama, sasabihin mo sa mga tao sa paligid mo. So, ikaw ang nagiging problema ng tao sa paligid mo dahil ginagawan mo sila ng masama. Something like that, no? So I think the main reason here is nawawalan na tayo ng connection with God, no? Something like that kasi kasi for me, kaya 'pag may connection ka kasi talaga kay God, may fear ka, maiisip mo yung ano ba kapagka nag-iisip tayo ng halimbawa, example, si Jesus, ganyan, maiisip mo si God, ganyan. Anong naiisip mo first thing 'pag lumabas yung pangalan ni God, ni Jesus, something like that? Sa inyo po, anong naiisip niyo, 'di ba? Maiisip niyo agad is kabutihan, right? Maiisip mo, ayokong gumawa ng masama, 'di ba po? Kasi kumbaga
agad-agad, 'pag naisip mo si God, kabutihan agad yung maiisip mo, eh. So, ang tendency nun, automatic, tuturuan agad yung sarili mo, wag kang gumawa ng masama. Or kapagka minsan 'pag ako, 'pag mainit ulo ko, something like that, ta's biglang papasok sa isip ko si God, ganyan. Biglang nagshi-shift agad yung utak ko, eh, na parang, "Ay, mali pala yung ginagawa ko." 'Di ba? Something like that. Kasi nagre-remind agad sa'tin. Once na pumasok yung pangalan ni God, magre-remind agad sa'tin 'yan. Mabuti, gumawa ka ng mabuti, ganyan-ganyan, 'di ba? So, yeah, 'no? So, ayun nga, 'no? So, for me, ayun yung nakikita kong number one na reason bakit ang mga tao ngayon ay iba na ang mga pag-uugali, no? Wala na kasi silang kinakatakutan, no? Something like that, no? So, nawawala na kasi yung kasi, hindi rin naman natin masisisi, no? Ang religion sa atin ay magulo na rin, no? For some of you na kung sino lang makaka-relate, no? So, much better pa nga na parang wala ka ng religion, eh, no? So, kasi minsan ang religion pa, ang mga churches, no? So no offense meant po, no? Some of the churches there, no? May kinakampihan, namumuliti ka lang, no? So for some of, kaya lalong nagugulo, eh, no? Pati yung paniniwala ng mga tao, ginugulo nila dahil pumapanig sila sa hindi mga tamang tao, no? For some of the na mga church dyan, mga kung sino man na sabing nasa side ni God, but then, sino ang mas pinoprotektahan nila? Mga hindi mabuting tao, right? No? So, nag-iiba talaga yung pananaw ng mga tao sa ngayon dahil din sa mga taong dapat sila yung mas gumagawa ng tama. So, nakikita kasi yun ng mga next generation. So, ayun din yung nangyayari. Ginagawa din nila, no? So, something like that, no? So yan, no? Medyo napahaba na ito, no? So, may nalolobat na ang ating, yeah. So, ano na lang ba to? So, malolobat na pala, no? So, hindi na natin ma-explain ang card natin, no? So, gagawa na lang ako ng another video with this, no? So yeah, no? That's it for you, collectives, no? So, medyo hindi pa natin masyadong na-explain yung ating topic, no? So yan, no? So, I hope may mga naka-resonate with this, no? And then, so, magpasensya lang kayo, mga parents, no? And mag-pray lang tayo ng mag-pray na sana magbago ang